day to everyone. I'm Billy G Batak. So I'm one of the grant visa way back 2019 in Australia as a student. So we're here today just for a question and answer, just to clarify everything what's gonna happen to you if you are here already in Australia. Nung early days, 2019, hindi naman sa pag-ano, pero yung time namin, mahirap talaga maghanap ng trabaho, guys. Lalo nagbibuild kami ng pangalan sa area. So, may mga Pinoy dito, pero hindi pa siya ganun kilala that time. Pero nowadays kasi, ang Pinoy, nakabuild na siya ng pangalan. So, once na Pinoy ka, sige, hire ka na. Pero way back, nung time namin, wala talaga. So, mahirap maghanap ng trabaho. So, ang kailangan mo dyan, guys, tatag. At isipin mo yung pinagdaanan mo from scratch. So, nag-start ka, alam mo dapat yung kahihinatnan mo rito. Mahirap, pero alam mo yon, andun ka sa turning point minsan na kaya ko pa ba? Ano nang next? What's next after dito? Mahirap. Mahirap talaga, as in. Yung hirap na pinagdadaanan ng mga bagong student ngayon, walang-wala yan ng hirap ng time namin. Kasi nung time namin, naabutan pa kami ng pandemic. So, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng panggastos and everything. Pero, wag mong kakalimutan, lagi ka magdadasal. Pero at the same time, na nagdadasal ka, syempre dapat gumagalaw ka. Tinutulungan mo yung sarili mo kasi pag nasa abroad ka na, kahit saan bansa yan actually. Pero dahil dito sa Australia, student nga yung pinasok namin, dapat ready ka sa pwedeng kahinatnan. So, positive and negative talaga yan. Positive, dapat laging positive yung mind mo. Tapos, i-eliminate mo yung negative sa utak mo. Kasi, pag nagpadaig ka doon, madidepress ka, anxiety and everything. So, at the moment na gano'n yung nangyayari, parang minsan gusto mo nang gumibap. Ako personally, hindi naman ako ganong kamadasalin. Pero, pag yung nasa turning point ako na parang bibigay na ako, nagsisimba lang ako, tas iyak. And then, laban ulit. So, ganun lang guys. Mahirap, pero pagdating ng araw kasi, yung decision mo today, magbubunga yan in 10 years. Let's say, 1 year, 2 years, dun mo lang yan makikita. Pero sa ngayon, mahirap. Pero sige lang, go ka lang ng go. Huwag kang sumuko. Ayan, so masasabi ko bang guminhawa yung buhay ko? Like what I said, guys, nasa sayo yung paghahawak mo ng pera mo, ng income mo. So, I think kahit papaano nakaginhawa naman. Actually, guminhawa talaga. Guminhawa talaga. Guminhawa kasi, nung pumunta ko ng Australia, lagi niyong iisipin na pag pumunta kayo dito, kung ano yung, like sinasabi ko, scratch from zero. So, kung nangutang kayo, may utang pa rin kayo hanggang ngayon. Pero, nasa sa inyo kung paano nyo babaguhin yung buhay nyo. Like what I said, nakakaluwag na ako kahit papano compare dati. Kasi yung mga inutang ko, hindi ko naman inutang, pero nakalaan yun sa pangbayad ko ng lupa ko. Pero nabayaran ko na siya lahat. Dahil sa pag-iipon ko rin, nakabili na rin ako ng konting property, kahit pa paano. Ay, yabang! Hindi, pero totoo yun, guys. Hindi sa pagyayabang, pero totoo yun. Kasi, tinry ko i-minimize. Kung hindi ko kailangan, hindi ko bibilhin. Ang tawag nila sa akin, kuripot. Ang Ilocano daw, kuripot. Alo, sorry! Pero totoo, ako, Tagalog ako, kuripot din ako. At hindi ko ikakaila yun, guys. Kasi kung hindi ako magkukuripot, hindi ako makakaipon. So, may recommend ko bang mag-aral kayo dito sa Australia? Yes. Oo. Kasi ang Australia is one of the top 5 top most country in the world, I think. So, kung magkaroon kayo ng paper like maging graduate kayo or what, yung certificate nyo, recommended siya sa Canada, US, and sa top countries in the world. So, nahanap ko yung job ko, yun nga, nagtanong ako dun sa nagda-drop ng catalog, and then, nag-walk-in ako.
Tapos, may tumanggap sa akin. So, sa Adelaide kasi guys, mababa talaga yung bayaran doon. Pero, hindi ko inisip kung magkano yung sasahurin ko. Ang inisip ko may trabaho ako. Kasi, kahit maliit yan, kung araw-araw ka napasok, okay lang makakasurvive ka pa rin. So, within 6 months na ganun yung sahod ko, kahit papano, nakaipon ako kasi magaling ako mag-ipit. Magtipid-tipid guys. Tipid lang talaga. 14 per hour guys. Paano ka makakasurvive no? Ang bahay ko 130 per week. Mababa pa yun ng time na yun. Pero hindi ko yun inisip na magiging hadlang na hindi ako makaipon. Hindi. Nasa mindset yan ng tao guys. Kung paano ka makakasurvive. It's life survival talaga. So yun. Yun yung naging ano ko. Tapos nag-fly ako to Queensland. Lumipat ako dito kasi nag-switch ako ng ibang course. So, way back before, pwede ka mag-switch ng course mo. Pero ngayon kasi parang mahirap. But, di ba may but? Laging may but yan. So, yung time na yun, ano nangyari? Nag-move ako dito sa Queensland, tapos nag-cookery ako. Kasi dun sa previous school ko sa Adelaide, walang cookery. So, nag-switch ako ng cookery, saka ako nag-fly dito. Yon. Na, kausap ko si Ma'am Kat that time. Tapos, nag-update naman siya sa akin. Actually, guys, pag yung kailangan nyo ng tulong, mag-reach out kayo. Kasi, hindi mo alam kung sino yung mga taong makakatulong sa'yo. Meron dyan na, oo, hindi ka matutulungan. Pero, they can, yung tawag dito, yung support ng, yung mga payo nila, kung susundin mo, walang mawawala sa'yo, guys. So, yun lang. Tapos yung nandito na ako sa Queensland, may mga kaibigan ako dito, so tinulungan nila ako. 1 week akong naka-standby, tapos may mga kaibigan ako dito sa Queensland, ipinasok nila ako sa sushi, nagstay ako ng 1 month, and then, nag-apply ako ulit. Kasi sabi ko, parang hindi ata para sa akin ng sushi. So, nag-apply ako ng kitchen. Kasi, I think yun yung para sa akin, yung kitchen na magagamit ko yung inaaral ko. So, yun. Okay, advice. Number 1 siguro is, be prepared. Be prepared na, hindi naman in a way na bad ko yung gusto kong sabihin dito. Be prepared kasi, like nung sinabi ko kanina, mag-isa ka na lang na pupunta rito. Maging ready ka sa hamon ng buhay kasi hindi lahat ng tao pareho, like katulad, paulit-ulit lang hindi tayo pareho ng story. Pwedeng mahirap sa akin pero madali sa'yo, at pwedeng madali sa'yo na hindi ang hirap kong abutin. Alam mo yan? So, iba-iba pa rin tayo. Advice ko lang sa inyo is, huwag kayong susuko. Number 2 is, think ahead kung ano yung, paano nyo i-overcome yung sitwasyon nyo ngayon to turn into positive the next day. Lagi nyong iisipin na once na dumating kayo dito, walang ibang tutulong sa inyo kundi sarili nyo lang. Number 2, wag kayo magre-rely sa ibang tao. Yes, they are here. We are friends. But, lagi nyong iisipin na bawat tao dito sa Australia, bawat student dito, may kanya-kanyang pinagdadaanan. So, kung pwedeng ikaw yung mag-inspirasyon nila para lumakas yung loob nila, then it's not your responsibility. Pero, you can help them. Pwede mo rin silang i-build up like, kaya natin to. Kasi minsan, nagde-depend din yung tao kung sa surrounding, sa environment nila. Kung mahina yung loob ng mga kasama nila, pati sila nadadamay. So, I think, ang advice ko lang is, lagi kayong magdasal, tibay ng loob, and wala kayong ibang pwedeng sandalan kundi sarili nyo lang. Kaya wala kayong dahilan para i-blame sa kanila kung ano yung kinahinatnan nyo. Kasi at the first place, alam nyo kung ano yung pinasok nyo at alam nyo na hindi lahat ng bagay madali sa umpisa. So, yun lang yung masasabi ko. I advise you guys na pumunta rito, pero magbaon kayo ng maraming lakas ng loob. Tsaka, laban lang. So, that's it.